Hi guys! Good morning! Welcome again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, i-share ko lang sa inyo medyo sad lang na balita kasi nga nagkamali yung kasama ko ng isang beses. Pero sinabihan ko naman na siya nung unang araw pa lang niya, tinuro ko naman yung sa kanya. Kumain kasi sila ni ma'am dito sa bahay. Tapos birthday pa naman yun nung kapatid niya. Hindi kami nagluto yung kasama ko. Nag-ano lang siya, nag-order lang sila ng pagkain sa labas. Tapos nung nag-request si ma'am ng kanyang veggie, yung cucumber at saka yung avocado. So yun, nakita ni ma'am siguro kung saan hinugasan niya, kung saan niya hinugasan. Sinugasan din naman niya sa filter. Pero sinasabihan ko din naman na siya nung una pa lang na pagdating niya dito, tinuro ko na. Siyempre, sa dami namin ginagawa, nakakalimutan din minsan. Nakalimutan din niya siguro na hugasan nga ng pinakulong tubig. So, yun yung naging dahilan na parang pinalaki ng aming amo. So, ang liit na bagay, di ba? Kung iisipin mo, maliit lang yun na mali. Maliit lang na mali, di ba? Yun lang. Tapos, dami nang sinabi. So, yun yung, tapos kinausap kami nung gabi. Kinausap siya. Laging galit sila sa kanya. Yung, siguro, bad mood nung araw na yun. So, kinausap kami na kung hindi daw kami magkasundo, lagi daw trouble yung nangyayari, may i-terminate daw siya na isa sa amin. So yun lang guys, na nakakasad lang kasi syempre kahit ako kampante ka, diba, na wala ka namang gusto kanila, pero syempre nakakakaba pa din, diba? At saka parang wala kang peace of mind na baka anytime i-terminate ka nang wala kang alam-alam or wala kang kasalanan naman or any, diba? So ayun ano lang ako kasi syempre sabi ko nga sana lagi kong pinagdadasal na sana wala nang mangyaring ganun na may matanggal sa aming isa o sino man sa aming dalawa. Syempre kahit komportable ako or kampante ako na hindi ako yun, kasi nga wala naman akong ginagawang masama. So gusto naman ako ng mga bata, close kami ng mga bata, tapos parang pinagkakatiwalaan na nila ako. Pero syempre diba, alam mo yung feeling na sinabihan ka din na kung hindi kayo magkasundo, yung ba, kada isa sa amin kinausap na kung hindi kayo magkasundo, sabi, may isa kaming tatanggalin, sabing ganon. So syempre hindi naman nila sinabi kung sino talaga yung tatanggalin. So di ba nakakakabala? At hindi natin alam kung malay mo kung kung sino talaga yung kanilang tatanggalin, diba, or i-terminate. So yun, kaya yun guys, nakakakabalang talaga. Parang everyday or the end of the month, hindi mo alam kung ano mangyayari. Ang hirap talaga pag may kasama guys, kasi syempre inano niya talaga na hindi ko daw siya tinuruan ng ganun. Talagang inano niya sa akin. Sa akin naman, kampi naman sa akin si ma'am, kasi una pa lang nagsinungaling na siya, kaya grabe ang galit ni ma'am sa kanya. Sabi, wala na akong tiwala sa'yo, sinabi daw sa kanya ni ma'am. Kaya sa akin naman, naawa talaga ako guys. Tapos sabi ko nga, kung mangyari man yan, sabi ko magmamakaawa talaga ako sa kanila na sana wag na lang tanggalin isa man sa amin, wag silang magtanggal kasi parehas kaming single mother at nangangailangan talaga. Kaya yun lang guys, yung sad na may share ko sa inyo na nangyayari dito sa amin ng kasama ko. So
magkasundo kami. Magkasundo naman kami, guys. Wala kaming away. So, ang nami-misinterpret ng mga amo namin, na akala nila nag-aaway kaming dalawa, hindi kami nagkakasundo. Yung, alam mo yun kasi, yung may iluluto kasi akong ulam, kasi wala nga kaming ulam. Tapos yung kasama ko naman, ayaw naman niya magluto. Kasi baka daw pagalitan kami, yung karne daw. Kasi kung anong ulamin natin, sabi niya okay lang daw sa kanya yung dilata or itlog or kamatis. Sabi ko, hindi pwede yun. E di ako yung kumuha ng karne. Siyempre ako yung nauna, di ba? Gusto niya siguro ako yung mag-ano ba. Sabi ko, ito okay na to. Hindi kami nagkaintindihan kasi nga, hindi ko siya naabutan. Hindi nila ako naabutan kasi nagsundo siya sa alaga niya. Pagkasundo niya sa alaga niya, nag-prepare ako, nilabas ko yung karne. Tapos, tinimplahan ko na. Sabi ko, piprito namin. Baboy lang naman yun, pork steak. Tapos sabi ko, nilagay ko lang doon sa labas. Tapos ngayon, sabi ko, siguro lulutuin na to ni ate pag uwi nila ng alaga na. Sabi ko, kasi ako naman, aalis din ako. Pagdating nila niyan, dapat nagkikita kami. Pero ilang araw na hindi kami nagkikita. Pag maalis ako, hindi pa sila dumadating kasi kung saan-saan pa sila nadaan at saka bumibili ng tinapay. Kaya yun, ang nangyari nga, edi sabi ko, hindi ko na nasabi sa kanya, hindi ko na chat or na message siya na tilutuin mo na yung uulamin natin. I-adobo na lang sana yun or prito. Naabutan ngayon ng kapatid ng amo namin na babae. Tapos, syempre, nagtanong siya, ano daw yun, yung na yun, yung karne, para saan daw, ganyan. Eh di, yun na nga. Tapos, sabi nila na problema sila. Sabi niya, anong oras na hindi pa kayo nakain ng dinner? Kasi kailangan makakain na yung isa sa amin ng dinner bago kumain sila ni ma'am ng dinner din nila para at least merong isang nag-aasikaso sa pag kumakain sila ni ma'am. Kung anong sasabihin nila, kung anong gusto nilang ipagawa. Ayun, may isa sa amin na nakakain na at gagawa nun. So yun, hindi pa rin niya naluto hanggang sa pagdating ko. Ilang oras nang to 2 hours na may free siyang pagdating ng alaga niya kasi alas 3:30 dapat nasa bahay na sila. Minsan dumadating sila alas 4 na. Tapos, di pag alas 4 na, tapos may time pa siya, may 4-5. Pero pagdating namin ng alaga ko, pinapaliguan pa lang niya yung alaga niya. So, ang haba pa ng oras na pwede sanang maluto niya yun or Pero hindi ko naman inaano. Sabi ko, okay lang kung hindi niya maluto. Ako na lang. So, yun yung naging problema. Kasi, nagtataka yung amo namin. Kasi, bakit hindi naluto? Sabi niya, bakit hindi din niluto nung isa? Ano bang problema yung dalawa? Sabi ganon. Kaya, pinalaki nila ng pinalaki guys yung issue na yon. Yun lang naman. Sabi niya, bakit hindi niya niluto? Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi ko, bakit hindi niya niluto? Pero sabi kong ganon, okay lang kung hindi niya niluto, ako na lang magluluto. Sabi kong ganon. Kaya yun guys, yung naging issue. Sabi niya ganun, hindi daw kami magkaintindihang dalawa daw. Kasi trouble daw lagi ang ginagawa namin. Kaya yun, sabi niya, kung hindi kayo magkaintindihan, kasi yung nakaraan magkapatid dito yung namin, sabi niya ganun. So, walang ganung problema. So, ngayon, ayan nga, kaming dalawa, lagi daw silang problema. Siyempre guys, para naman sa aming dalawa, ni ate, maliit na bagay lang yun. Pero sa kanila, pinapalaki nila. So, yun. Yun lang guys, masishare ko na sad na everyday hindi mo alam kung sino ba sa inyo yung ma-terminate. So, ginagawa naman namin guys yung best namin. Hindi kami nag-aaway, hindi kami nagkakasundo naman kaming dalawa. So, yun lang. At saka kagabi, happy kami kasi hindi kami napagalitan. At ako talaga guys, hindi na talaga ako pinapagalitan. Yung isa lang talaga yung kasama ko. So yun, lang ako sa kanya. So sabi ko sana
maging okay na lahat. Sabi ko, te, huwag ka nang laging naiyak o maging emotional kasi magkakasakit ka. Ganyan, sabi ko, huwag mo na lang sila pansinin, huwag mong dibdibin yung mga sinasabi nila. Sabi ko sa kanya, kasi pag ginawa mo yan, naku, nagkakasakit na, nanginginig daw siya, ganyan. Siyempre, may edad na siya, 45 na kasi. Sabi niya, parang nanginginig ako dahil sabi niya gano'n sa, alam mo yun, sa galit. So, yung kinikimkim niyang sama ng loob. So, sabi ko, ay naku, huwag mo nang anuhin yung te, palabasin mo na sa kabilang tenga mo yung mga, ganyan din ako nung una. Sabi ko gano'n, yung bago ako dito, ganyan din sila sa akin. Sabi ko gano'n, o tingnan mo ngayon kasi 2 months na ako. O, wala na. Oo, wala na. Halimbawa, may mali ako or ano, hindi yan sila nagagalit. Oo, sabihin niya, okay, next time, ganyan. Sasabihan ka lang nila. Oo. Sabi ko, ano ka lang, te. Sabi ko, ganun, wag mo masyadong dibdibin kasi iyak talaga siya nang iiyak ng kasama ko. So, yun. Sabi ko, ganun, pag mangyari man yan na sabi ni ma'am, or minsan parang tinatakot lang kami ba. Pero ginagawa naman namin yung best namin talaga na maging perfect lahat na wala kaming mali or wala silang maisita sa amin ni ate. Kaya yun, guys. Hanggang dito na lang yung aking video kasi parang medyo naging emotional na naman ako. So, bye-bye. Dito na ako malapit sa aming building. Thank you so much always na po support sa aking YouTube channel. Bye! God bless.